Nakulong ang isang negosyante na nambastos sa bar sa Maynila matapos nitong mambastos ng isang dalaga. Hindi pinalagpas ng Chief of Police na si Chief Adriel Valdez ang ginawa ng negosyante at pati ang panunusog nito ng 1,000,000. Ibinaba ko ang dyaryo na binabasa ko at napatingin kay Adriel na siyang nagmamaneho ngayon ng kotse niyang itim papunta sa Divisoria. Lunes na naman at hindi naman pwedeng hindi ako pumasok kaya heto na naman ako at sasamahan kung saan man siya bibisitang lugar sa Maynila. Kalat na kalat ang mukha mo. Kahit saan ako tumingin, puro na lang ikaw. Saan ko't sinuklay ang mabalbo na balat ni Shorty gamit ang daliri ko. Puro na lang ang tungkol sa incredible police na si Adriel ang nakita ko sa lahat ng SOCMED. Trending na trending pa siya sa SSS at gusto na nga ng mga tao na lumipat na sa Maynila. Siguro ang sayo mo. Sambit ko. Baka ito talaga ang purpose niya, ang magpasikat sa mga tao at makuha maraming simpatsya. Hanggang ngayon kasi hindi ko kayang paniwalaan na pulis lang siya na walang masamang hangad. Sa panahon ngayon, napaka-imposible na lahat, lalo na magkaroon ng matinong pulis sa mundo ngayon. Masaya talaga ako, Cindy. Naipakulong ko ang bastos na negosyante na iyon. Sambit niya. Ang ibig ko sabihin, masaya ka kasi sumikat ka. Saad ko. Yun ang nakikita ko at masyado akong prangkang tao kaya sinabi ko na wala namang mali sa sinabi ko maliban na lang kung apektado siya. Ano namang masaya sa pagsikat ko? Ginawa ko lang ang dapat na gawin ng isang pulis. Hindi ko rin gusto ang pagsikat ko dahil ayaw kong may kaagaw ka sa akin. Shit! Iba talaga ang hangin ng isang ito. Hindi ko kinakaya ang lakas ng apog niya. Kala naman niya may pake ako sa mga babae magkakagusto sa kanya. Alam mo? Kung ako lang ang nagmamaneho sa kotse mo, baka kanina pa nabangga. Inis na saad ko at napatingin sa gawin ng bintana ko. Masyado yatang pasmado ang bibig niya at kung ano-anong kayabangan na naman ang nasasabi niya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Cindy. Siguradong mas darami ang magkakagusto sa akin dahil sa sobrang gwapo ko. At ayoko may kaagaw magiging girlfriend ko. Malalim ako napabuntong hininga at hindi na pinatulan ang pagiging baliw niya. Kung may palaro man na palakasan ng hangin, sasali talaga ako para sa premyo tapos si Adriel ang ilalaban ko. Ibang klase kasi ang hangin niya, mas malakas pa sa electric fan. Pero kahit namang ilang pang babae ang pumila, hahanapin pa rin kita. Ikaw lang naman ang girlfriend na gusto ko. Napasandal ako sa salamin ng kotse niya at nagkamari na lang na walang naririnig. Akala niya talaga magiging girlfriend niya ako. Hilo ba siya? Ang ganda-ganda mo kaya. Bakit ba ako titingin sa iba? Narinig ko na yan. Ilang beses ko nang narinig sa mga lalaking sumubok na ligawan ako. Tumigil ka na kasang pangit. Hindi magandang pakinggan kapag sa'yo nang gagaling. Saad ko. Lahat naman hindi magandang pakinggan sa tenga ko. Hindi ko na nga alam kung bakit ang lalakas talaga ng loob nila na manghimasok sa buhay ko. Alam kong totoo na maganda ako pero pwede bang huwag mo na akong purihin? Ayoko na pinupuri ako lalo ng mga taong may gusto sa akin. Hindi talaga ako interesado. Kahit kailan, hindi ako magkakaroon ng interes sa kanya. Hindi ako natutuwa sa kanya at naiinis ako sa kanya. Yun lang dapat ang palagi ko ipasok sa utak ko at hindi ko pwedeng magustuhan ng katulad niya. Tinanim ko na sa lupa, kasabay ng pagtanim sa mga magulang ko na hindi ako mahuhulog sa patibong ng kahit na sinong pulis. Anong dapat kong gawin para magustuhan mo ako? Tanong niya sa akin. Wala. Agad na sagot ko habang nakatingin sa mga homeless na nadaraanan ng sakyan niya. Sa totoo lang ayoko may ginagawa siya dahil nakakalimutan ko na dapat ay galit ako sa kanya. Dapat palagi ako naiinis sa kanya pero bakit? Kasi hindi na niya ako inaasar. Mas gusto ko na inaasar niya ako at minuminuto ay kumukulo ang dugo ko sa kanya kaysa ang ganito. Ang ganito na tumitibok ng mabilis ang puso ko. Paulit-ulit ko lang sasabihin sa'yo na itigil mo na nga yan dahil wala ka namang pag-asa sa akin. Nagsasayang ka lang ng oras mo. May 3 linggo pa naman ako para makasama ka. 3 linggo para ma-realize mo lang na ako talagang gusto mo. Kahit kailan hindi ko nakita ang sarili ko na nagkagusto sa kahit na sinong lalaki. Kahit pa mga gwapong artista, hindi ko rin naman nakikita ang sarili ko bilang babae na gusto ng maraming lalaki. Babaeng sweet, mabait, palagi nandyan kapag kailangan ng lalaki. Hindi ako yung ganong klaseng babae kaya hindi ko alam kung bakit patuloy pa siya. Nakikita naman niya ang totoong ugali ko at sobrang layo ko sa isang perfect girl kaya bakit? Sa 3 linggo na yun, sigurado ko sa'yo na walang mangyayari. Matatapos ang trabaho ko sa'yo nang walang namamagitan na kahit na ano sa ating dalawa.
Kahit na simpleng pagkakaibigan ay sisiguraduhin ko na wala dahil wala talaga akong gusto na maging relasyon ko sa mga pulis na katulad niya. Alam kong ayaw mo sa akin pero pwede bang huwag mo na may pangalandakan? Ayoko lang na umasa ka at gusto ko na itigil mo na rin ang pangungulit mo. Huminto ang kotse niyang itim sa harapan ng isang police station. Binuksan ko ang pinto sa gilid ko at nauna akong lumabas. Bit-bit si Shotty na bumibigat na ulit. Bumabalik na ang sigla ni Shotty at kumakain na rin siya ng marami. Mabuti nga iyon dahil hindi ko na kailangan pang mag-alala sa kanya. Daanan na muna natin ang mga pulis dito bago tayo umikot sa buong Divisoria. Napatingin ako kay Adriel na siyang nagsalita at tapatango naman ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at agad ako naglakad papasok sa presinto. Ayokong nadidikit sa kanya dahil kinakabahan lang ako na para bang may kakaibang mangyayari sa buhay ko. Magandang umaga, Chief. Sabay-sabay na bati sa kanya ng mga pulis, pagpasok na pagpasok pa lang namin. Pero ang atensyon ko ay nalipat sa isang batang umiiyak. Malakas na pag-atungal. Isang batang babae na walang damit pang itaas at mukhang wala pa ito sa 10 taong gulang. Anong problema? Seryosong tanong ni Adriel at naglakad siya papunta sa gawin ng isang batang babae at isang pulis. Agad kong sinundan si Adriel dala ng kuryosidad. At isa pa, gusto ni Adriel na palagi ako nakasunod kung saan man siya pupunta. Anong problema? Bakit umiiyak ang bata? Tanong na Adriel sa isang pulis habang nakatingin sa batang nakasalampak sa sahig habang yakap-yakap niya ang tuhod niya. Chief, nagdako ang batang iyan ng paninda sa harapan ng 999 mo. Tapos, dinukutan pa niya iyong matanda. Sagot ng pulis. Ang ganyang klase ng bata ay natututo ng magnakaw sa sobrang hirap ng buhay. Kawawang bata. Ang mga magulang. Nasaan ang mga magulang niya? Buo ang boses na tanong ni Adriel. Wala, Chief. Sinabi sa akin ng ninakawan niyang tindera na kamamatay lang daw ng mga magulang ng batang iyan. Parang sinaksak ang puso ko dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Napariwara din ang buhay ko noon matapos na magkasunod na mawala ang mga magulang ko. Walang makausap at iyak lang ng iyak sa loob ng maliit na bahay namin. Hindi makapagsalita at hindi alam kung paano ba matutulog ng mahimbing at gigising ng walang sakit sa puso ko. Agad ako napasinghot at napatingala bago pa man tumulo mga luha sa mga mata ko. Okay ka lang? Napaayos ako ng tayo nang marinig ko ang boses ni Adriel na nagtanong. Nagsalubong ang mga mata namin at mukhang ako ang tinatanong niya. Ayos lang. Sagot ko't muling tumingin sa bata. Anong gagawin niyo sa bata? Tanong ko. Dadalhin namin sa ampunan kung saan siya maalagaan na maayos. Sagot ni Adriel sa akin. May mga madre akong kilala na sobrang bait na nag-aalaga ng mga bata. Doon ko dadalhin na batang ito. Sa tingin ko ang swerte ko pa rin kasi nandyan pa rin ang lolo ko. Hindi katulad ng batang ito na wala na talaga mga magulang. Kawawa naman siya. Pero hindi ko naman siya pwedeng dalhin ng ganyan. Saad ni Adriel at lumuhod sa harapan ng bata. Hinawakan niya ang buhok nito na walang pandidiri. Kahit na gaano pa karumi ang bata. Linisin na muna siya at papakainin. Mukhang nagugutom na ang batang ito. Mahinang saad ni Adriel na nakaabot pa rin sa tenga ko. Wala siyang ginagawa para magustuhan ko siya. Wala siyang ginagawa sa akin pero bakit parang pinapalambot nito ang puso ko sa tuwing may ginagawa siyang tama sa trabaho niya. Ang trabaho pa talaga niya ang dahilan na kinaiinisan ko sa lahat. Pwedeng ako nalang magpaligo sa bata? Tanong ko kay Adriel. Napalingon siya sa akin at agad siyang napatayo mula sa pagkakaluhod. Kinuha niya sa akin si Shotty at tumango. Sige, may banyo dito at pwedeng doon mo siya paliguan. Sambit sa akin ni Adriel at tumarap sa isang pulis. Bilhan mo na maayos na damit ang bata. Lumapit ako sa babaeng umiiyak na parang takot na nakayakap sa sarili niya. Ganito ako noon. Walang masasandalan dahil ayoko rin na ipakita sa lolo ko kung gaano ako nasasaktan. Anong pangalan mo? Nakangiting tanong ko sa kanya at dahan-dahan na inilapat ang magkabilang palad ko sa pisngi niya. Pinunasan ko ang luha sa mga mata niya. Bawat luha niya ay ang pag-alala ko sa kung ano ako noon, kung paano ako namumuhay sa madilim na lugar. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Kalmadong sambit ko. Ako si Ate Cindy. Pwede mo kong tawaging ate kung gusto mo. Ayokong maawa sa kahit na kanino pero nang makuha niyang atensyon ko, nakuha niya na rin ang awa ko. Nakuha niya ang atensyon ko ng buo. Tara na,
Paliliguan na kita. Kinuha ko ang kamay niyang napakarumi pero hindi ko ito pinandirihan. Kapwa ko siya at ako ang nakatatanda sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo at sumunod naman agad siya sa akin. Tumaas pang isang kamay niya, tinawakan niya pa ito sa kamay kong nakahawak sa kanya. Dito ang banyo. Sambit ni Adriel at nauna siya maglakad sa akin. Sunundan ko naman siya kung saan siya papunta. Nang mahigpit ang pagkakahawak ko sa batang ito dahil ramdam ko ang takot niya. Binuksan ni Adriel ang isang pinto at bumungad sa akin ang napakalinis na banyo. Inilalayan ko ang bata, papasok sa loob at sumunod naman ako. Humarap ako kay Adriel na nasa harap pa rin ng pinto. Mukhang wala siyang balak na umalis kaya hiniyaan ko na lang siya. Pinupo ko ang bata na hubot-hubad sa isang silya at binuksan ko ang gripo na may timba at tabo. Hindi ko alam na may puso ka pala sa mga bata. Sambit ni Adriel. Sa likod ko, sinimulan kong buhusan ang ulo ng bata ng dahan-dahan. Kailangan niyang malinis ang maigi. Parang gusto ko na rin maging bata para naman ako ang paliguan mo. Adriel! Lumingon ako sa kanya at pinanlakihan ko siya ng mga mata. Nasa harapan siya ng bata tapos kung ano-ano pang sinasabi niya. Diyos ko, ano bang kaluluwa na bigla-bigla na lang sumasapi sa mamang pulis na ito? I'm sorry. Kibit balikat na saan ito kaya itinuloy ko na ulit ang paglilinis sa bata na walang kamuwang-muwang. Parang daladala niya lahat ng sakit sa puso niya. Tulala lang siya at hinahayaan ako sa gusto kong gawin sa kanya. Nilinis ko ang kuko niya at bawat parte ng katawan niya. Sigurado ka ba na magiging maayos siya sa pagdadalan sa kanya? Tanong ko kay Adriel habang nakatingin sa mukha ng batang babae na ito na wala man lang kamuwang-muwang. Inaalala ko lang siya dahil mukhang kailangan niya ng isang tao na kakalinga sa kanya. Kailangan niya ng taong pagtutuunan siya ng pansin. Ako nang bahala sa kanya. Lahat ng mga batang nakikita ko sa lansangan na dinadala ko sa ampunan ay nagiging maganda ang buhay. Anya, napangiti ako sa babaeng nasa harapan ko. Mabuti naman ay may magandang buhay na naghihintay sa kanya. Mukhang magaan ang loob mo sa kanya, Cindy. Kaya sisiguraduhin ko na magiging maayos ang buhay niya. Paano nga ba ako umabot sa punto na maawa ako? Bakit ako napunta rito ngayon? Ito ba ang binigay sa akin na daan? Wala dapat ako ngayon sa tabi ni Adriel kung hindi niya lang pinansin ang pagtatapon ko ng basura. Wala kang gana? Mahinahon na tanong sa akin ng isang lalaki na naka-uniform na pampulis. Napataas ang tingin ko kay Adriel. Walang iba kundi si Adriel na nasa harapan ko habang kumakain kami sa lugar dito sa Divisoria. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Tumango na lang ako sa kanya bilang pagsagot. Inaalala ko pa rin ang batang babae kanina na kakahatid lang ng mga pulis sa bahay ampunan na alam ni Adriel. Pakiramdam ko hindi na ako normal kasi hindi naman ako ganito noon. Simula nang makasama ko si Adriel, nagbago na ang lahat sa akin. Natuto na ako magkaroon ng pake sa paligid ko at naawa na ako na hindi naman ako ganoon noon. Iniisip ko pa rin ba yung bata? Tanong sa akin ni Adriel. Sana nga yung bata lang ang laman ng isip ko kaya lang pati ba naman ang pagiging maawain ko'y inaalala ko na rin? Huwag ka mag-alala kasi magiging maayos naman siya. Hindi mo kailangang mag-alala pa. Kung gusto mo dalawin na lang natin ang batang iyon sa susunod. Sambit ni Adriel at tumango na lang ako. Sumubo ako ng lugaw at hinawakan ko ang batok ni Shotty. Katatapos nilang kumain at kami naman ngayon ang kumakain. Adriel, totoo bang ganyan ka na? Tanong ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Ito na naman ako sa punto ng buhay ko na nagdadalawang isip kung dapat ba ako magtiwala o dapat ko na lang ikalma ang sarili ko para hindi masaktan. Totoong ano? Kunot noong tanong niya sa akin. I mean, totoo bang ganyan ka bilang isang pulis? Hindi ba siya nangungotong man lang? Nananakit? Nananakot ng mga tao? Ganoon ang kinalakhan kong mga pulis kaya parang hindi siya totoo sa harapan ko. Mukha ba akong clown na dapat magpatawa? Nag-aalala na tanong niya sa akin. Hindi lahat ng clown nagpapatawa. Ang iba'y masasama. Saad ko dahil sa napanood kong movie noon na IT. Basta hindi ako clown. Kung ano nakikita mo sa akin ngayon, yun ako. Wala naman ako ibang katauhan na lumalabas na lang bigla-bigla. Mukhang seryoso naman siya sa sagot niya sa akin at ang nakakainis pa'y halatang nagsasabi siya ng totoo sa akin. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko at narinig ko mismo kung ano nga ba siya bilang isang pulis. Pero ang utak ko talaga ay sadyang makulit at paulit-ulit na nagdadahilan para hindi ako maging malapit sa kanya. Sa tuwing susubukan ko, parati ko na lang naalala kung paanong magtawanan ng mga pulis sa presinto habang inaatake ang mama ko.
Cindy? Tanong sa akin ni Adriel. Bakit? Sambit ko at nilambing ko na lang si Shotty gamit ang kamay ko. Hindi siya nakikita ni Adriel na nakaupo sa harapan ko dahil nakaupo ang maliit na si Shotty sa hita ko. Ayos ka lang ba talaga? Mukha kang lutang na lutang. Magkasama tayo pero parang nasa ibang lugar ang isip mo. Anya at parang may laman ang sinasabi niya. Para bang nangihinayang siya na ewan. Napadila ako sa labi ko at umayos na upo sa plastic na bilog na silya dito sa lugawan. Kung masama ang pakiramdam mo, pwede kitang iuwi sa inyo. Pwede ba isama ko si Shotty? At hindi naman mababawasan ang sweldo ko? Tanong ko agad sa kanya na ikinasinghap niya. Gusto ko lang munang lumayo sa kanya at makapag-isip ng maigi sa bagay na gumugulo sa isip ko. Kung ano na ba itong nasa loob ko at bigla-bigla na lang ako nag-aalala kahit wala naman akong pake sa kahit na sinong maraming bata na umiiyak sa harapan ko. Kahit nga nawalan pa ng magulang, hindi ko naman nilalapitan. Ano bang ginagawa sa akin ni Adriel? Parang siya ang may kasalanan lahat kung bakit bigla na lang ako nagkakaganito. Hindi ba pwedeng bumalik na lang kami sa dati kung ano kaming dalawa? Kung paano niya ako asarin at kung paano ako manggigil sa kanya? Hindi ko babawasan ang sweldo mo pero hahayaan kita na magpahinga muna ngayon. Pero ngayon lang ito, Cindy. Gusto ko pa rin na palagi kitang kasama. Anya, hindi na nga niya ako inaasar tapos sobrang bilis pa niyang sumang-ayon sa mga bagay na gusto ko. Paano ba kasi to? Totoo nga talaga na gusto niya ako dahil ang bait-bait niya at pinagbibigyan niya ako. Konting atensyon lang naman yun pero nagigintang ako at napapansin ko agad. Bakit ganito? Adriel, pwede bang hindi ko matuloy ang sasabihin ko dahil pakiramdam ko para akong tanga na nakikiusap sa kanya. Paano ko ba kasi gagawin ito? Nauubos ang pride na meron ako pagdating sa kanya. Lugi ako doon at hindi ako papayag, ano pa man ang mangyari. Ano yun? Sige lang, sabihin mo lang. Nakangiting sambit niya. Kahit ang pagiti niya, hindi na rin ako naiinis sa bawat pagiti ng labi niya. Hindi ko na talaga maintindihan kung bakit nagkakaganito ang lahat. Adriel, pwede bang asarin mo na lang ulit ako? Tanong ko sa kanya habang tuloy-tuloy ang pagdagundong ng dibdib ko. Hindi siya sumagot at nanatiling blanko ang mukha niya at sumubo siya sa lugaw niya na para bang wala siyang narinig mula sa akin. Hindi na lang din ako kumibo dahil parang may tensyon sa pagitan namin na ayokong palakihin. Ang sarap iuntog sa pader nitong ulo ko na bigla-bigla na lang nagbabago. Dapat nakikipag-away ako sa kanya ngayon pero bakit parang wala lang sa akin? Ano ba kasi nangyayari sa akin? Gusto nga kita, kaya ano pang iaasar ko sa'yo? Sambit niya habang nakatingin sa pagkain niya. Baliw ka. Mahinang sambit ko sa kanya. Baliw siya at tanga siya para magustuhan ako. Anong kaya-aya sa babaeng katulad ko, bukod sa maganda ako? Palengkera ang boses ko kaya bakit sa akin siya nagkagusto? Normal lang naman siguro na maging baliw sa babaeng gusto ko. Nagtaas ang ulo niya at nagtagpo ang mga mata namin. Sunod-sunod ako napalunok sa mata niyang namumungay na sobrang daming mensahe pero hindi ko mawari kung ano iyon. Totoo pala talaga na hindi kailangan ng maraming araw, mahabang oras at mahabang pag-uusap para magustuhan ng isang tao. Dahil pagdating sa'yo, Cindy, bigla mo dala akong hinila palapit sa buhay mo. Ang dami lalaki sa mundo na pwedeng mabaliw sa akin pero nagtataka pa rin ako kung bakit ang pulis na ito ang binigay sa akin. Alam ng Diyos kung gaano ko kinagagalitan ng mga pulis pero ito at nagpadala siya ng tao na guguluhin ang buhay ko. Alam kong hindi mo ako gusto ngayon pero wala akong pake. Alam ko nakakainis kapag pinapakita mo sa akin kung gaano mo ako kinaayawan pero hindi ko na kayang umatras pa, Cindy. Kahit na anong gawin ko, wala mangyayari at mas lumalalim lang. Napaiwas ako ng tingin sa mapupungay niyang mga mata at sunod-sunod na napalunok. Napatianod pa ako nang tumahol si Shotty sa kandungan ko. Napatayo akong bigla habang hawak si Shotty dahil nawala na talaga ako ng gana na kumain lalo na at siya pang nasa harapan ko. Bakit kasi ganito siya umamin sa akin? Hindi ako tahimik na tao at mas lalong hindi ako na pipipi. Pero dahil sa kanya, kaya napapatameme ako. Aantayin ka na lang namin ni Shotty sa kotse mo, Adriel. Ihatid mo na rin naman na kami. Saad ko tumalikod na sa kanya. Mabilis ako naglakad palabas ng lugawan, kasabay ng napakalakas na kabog ng dibdib ko. Naguguluhan na ako. Ang babaeng matapang, palaging galit sa mundo, ay natatameme ngayon at mas maingay pa ang puso ko ngayon. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit pa ginagawa sa akin ni Adriel ito?
Nako-conscious ako dahil baka malaman niya na ganito ang nararamdaman ko ngayon, tapos puro kasinungalingan lang pala ang lahat sa kanya. Ayokong siya ang manalo sa huli kapag nagtiwala ako sa kanya. Kahit kailan hindi ako nauto ng kahit na sinong lalaki, pero siya, nasisimulan na niya ako at hindi maganda ito. Ang amo mo? Baliw at binabaliw ako ngayon. Bulong ko kay Shotty. Talaga bang binabaliw kita? Shit! Sigaw ko at napahinto sa paglakad nang nasa labas na ako ng lugawan. Napalingon ako sa likod ko at parang tumatakbo na aso ang puso ko ngayon sa sobrang bilis. Hindi ko alam na nakasunod na pala siya sa akin. Binabaliw ko na ba ang babaeng gusto ko? Tumaas ang sulok ng labi niya at nagsimulang humakbang palapit sa akin. Pinanood ko lang siya at pagkalapit niya sa akin, agad naman ako umatras patalikod. Manahimik ka nga, kung wala ka naman sasabihin na maganda. Hindi ako baliw ha? Agad natanggi ko. Huwag kang mag-feeling. Akala yata niya tatama siya sa pagiging asyomera niya. Ang hilig mag-assume mali-mali naman. Saka na siya mag-assume kapag 100% na siyang sigurado sa akin. Kung ayaw niyang malintikan talaga sa akin. Hindi ka naman talaga baliw pero aminin mo na nagugulo ang isip mo dahil sa akin, Cindy. Nakakapasok na nga talaga ako sa buhay mo dahil naiisip mo na ako. Adriel! Inis na sigaw ko sa kanya habang nanlilisik ang mga mata ko sa kanya. Kung hindi ko lang hawak sa Shotty, baka kanina pa namaga ang mukha niya sa akin. Ang kapal ng mukha niya. Ang lakas ng loob niya, grabe. Hindi ko kayang pagiging malakas ng apong niya. What? Natatawang tanong niya sa akin at bigla na lang akong hinawakan sa magkabilang balikat ko. Gumalaw ako at pilit kong kinakalas ang kamay niya sa balikat ko pero ang laki niya talaga. Magkukunwari na lang akong walang narinig, Sandy. Ikaw? Asa ko sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha niya. Baka mamaya kung ano pa pumasok sa isip niya ngayon. Nakakainis siya. Ang kapal na mukha niya, hindi ko naman siya gusto. Alam ko napapaisip ka na rin pero hahayaan na lang kita hanggang sa ikaw na mismo mahulog sa akin. Nanatiling nanlilisik ang mga mata ko sa nakakainis niyang ngiti sa harapan ko. Hindi ko talaga siya magugustuhan. Ginugulo niya lang ako ngayon pero wala na ito bukas. Wala na ang pagbilis ng tibok ng puso ko para sa kanya. Kasi ko siya rin lang naman pala ang dahilan ng pagkabog ng malakas ng dibdib ko. Mas maigi na lang na tumigil ang pagtibok nito. Hindi isang pulis ang magtuturo sa akin magmahal na isang lalaki. Hindi siya. Hindi ang isang Adriel Valdez. Huwag ka mag-alala, Cindy. Dahil sasaluhin kita. Sasaluhin kita at hindi na saluhin mong lalabong panot. Saad ko at malakas na tinapakan ng paa niya kaya nabitawan niya ako. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makaatras sa kanya kaya nagkaroon na ng pagitan ng katawan namin. Ito ang tandaan mo, Adriel. Itaga mo dyan sa bato na hindi ako ang babae magkakagusto sa katulad mo. Hindi ako ang babae magiging sayo kaya wala mangyayari na mahuhulog. Huminga ako ng malalim pero mas lalo lang bumibigat ang bawat paghinga ko. Nakatingin si Adriel sa paa niya na natapakan ko at nagtaas din siya agad ng tingin sa akin na ikinaiwas ko agad. Ang lalim ng pagtitig niya sa akin at baka pati ako'y mapalalim sa kalokohan ng mamang pulis na ito. Pwede bang pakitagarin dyan sa pride mo na mas mataas pa sa condominium ko na hindi ako titigil hanggat hindi ka nababaliw sa akin? Pwede bang ipasok mo sa isip mo na palagi nila akong hinaharangan sa mga bagay na gusto kong gawin sa'yo kung gaano kita kagusto? At hindi ako mapapatigil sa simpleng pagtapak mo sa paa ko, Cindy. Kahit nasa ambarilan pa ako sumugod, babalik pa rin ako sa'yo na ikaw lang ang babaeng gusto ko. Lumayo ako sa kanya. Umiwas ako na makasama ko siya ng matagal dahil hindi ko na makayanan ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Naguguluhan ako pero bakit ko naman siya naiisip ngayon? Diyos ko, buhay ko! Inis na sigaw ko sa salamin. Napahinto tuloy si Shotty sa pag-iikot na ginagawa niya sa bahay namin. Naglalaro kasi siya mag-isa at kami lang ang nandito kasi umalis si Lolo. Sorry, Shotty. Hingi ko ng tawad sa aso ko na parang magigets niya kung ano man ang sinabi ko. Tumakbo papunta sa akin si Shotty at agad ko ibinaba ang kamay ko para kunin siya. Dahan-dahan ko siyang binuhat at pinatong sa ibabaw ng hita ko. Kaming dalawa na naman ang naiwan at pakiramdam ko'y may kulang na naman. Dapat ayos lang sa akin at wala akong pake pero minuto ko na lang naaalala si Adriel. Anong meron sa amo mo at palagi ko siyang naiisip ngayon? Sa lubong ang kilay na tanong ko sa kanya. Tumako lang si Shotty at hindi man lang inintindi ang tanong ko sa kanya. Bakit pa ba ako aasa hindi naman nakakapagsalita ang isang aso? Shotty, sa tingin mo tama nga ang amo mo? Nababaliw na rin akong katulad niya?
Naguguluhang tanong ko. Sana naman hindi kasi nakakabaliw talaga. Gusto ko nalang lumayo sa kanya pero nasa kontrata na dapat kong tapusin ng 1 buwan kung ayaw kong magmulta. Sayang din ang 50,000. Hindi ko pwedeng padaanin na lang sa buhay ko ang pagkakataon na ito. Shorty, ayoko talaga sa amo mo. Sa totoo lang. Ayoko sa kanya. Hindi pwede dahil hindi kami para sa isa't isa. Malakang galit ko sa mga pulis at hindi isang exception si Adriel doon. Siguro para sa iba wala lang ito at baka iniisip pa nila na baka isang kaartehan lang itong ginagawa ko. Pero mali sila. Hindi nila alam kung paano ako na-trauma nang mawala ang magulang ko. Kung paano ako binangungot gabi-gabi sa pagkawala nila. Kung sana lang ay may nagawa ako para mailigtas sila parehas. Ay, napabuntong hininga at napatingin sa labas ng bahay nang marinig ko ang isang kotse. Napatayo agad ako bit-bit sa shorty dahil alam ko na kotse agad ni Adriel iyon. Ang aga niya yata, masyado, dahil 6:00 pa lang naman ng umaga. Yan, uuwi ka na, shorty. Saad ko at mas binilisan ko pa ang paglalakad ko. Lumabas ako ng bahay namin at nilapitan ko agad ang kotse ni Adriel pero huli na ako dahil nakalabas na agad siya ng kotse niya. Diyos ko naman, gusto nang ilusot sa bintana ng aso niya para makaalis na agad siya. Ayoko magtagal pa siya rito. Nagmamadali ka yata? Kunot noong tanong sa akin ni Adriel. Hindi ko sinagot ang tanong niya sa akin at inabot ko agad sa kanya si Shorty. Salubong pa rin ang kilay niya sa akin. Alis na. Mahinang sambit ko at hindi rin pataboy. Tumalikod ako sa kanya pero bago pa ako makahakbang papasok ay narinig ko na naman siya na nagsalita. May sasabihin ako. Napabuga ako ng hangin at napipilitan na humarap sa kanya. Ano yun? Walang ganang tanong ko sa kanya. Gusto ko maramdaman niya na hindi ako interesado sa kanya. Wala akong pake sa kanya at si Shorty lang ang bibigyan ko ng pansin para naman tumigil na siya sa ginagawa niya dahil alam ko naman na wala rin patutunguhan. Magsasayang lang siya. Wala akong trabaho bukas. Anya, hindi ko alam kung bakit niya sinasabi sa akin ngayon. Wala naman akong pake kung may pasok man siya o wala. Isa siyang chief o police dito sa Manila pero hindi ko man lang siya nakikita na busy. Parang wala lang sa kanya. Mag-date tayo. Mabilis na anyaya niya sa akin. Mas lalo akong natameme sa sinabi niya. Nawala na naman ang boses at katarayan ko habang nakatitig sa mga mata niya na punong-puno ng pagiging seryoso. Bakit ba kasi ako pa? Bakit sa pulis pa? Nagkain ko na lang si Shorty. Isasama natin si Shorty. Anya, hindi ako tanga para hindi ko mahalata ang ginagawa niya. Gusto niya talaga ako na makadate. Ayoko, Adriel. Sagot ko. Hinintay ko siya na pilitin ako pero bigla na lang siyang ngumiti sa akin pero alam ko na hindi yun ang ngiti ng isang mamang pulis na nakilala ko. Langya talaga. Hindi ko alam kung ano ba itong nangyayari sa akin. Ayos lang. Magkakasama pa rin naman tayo. Nakangiting sambit niya. Nagsalubong agad ang kilay ko hindi dahil sa sinabi niyang magkasama kami kundi dahil hindi niya ako pinilit. Ang ibang lalaki sa kanto namin na sinubukan akong ligawan noon, grabe kong mamilit at kailangan ko pang sabakin para tumigil. Pero siya, isang sagot ko lang ay ayos na sa kanya. Hindi niya ako pinilit sa bagay na ayaw ko. Bakit ganito ang mamang pulis na ito? Alam na alam ba niya ang mga bagay na sobrang dali kong mapansin? Galit ka ba? Tanong niya sa akin. Salubong na naman ang kilay mo, Cindy. Iniiwasan ko na nga nagalitin ka pero mukhang nagalit ka na naman. Umiiling na saad ni Adriel. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya agad akong tumalikod sa kanya. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko at nagawa na naman niya akong patahimikin. Napipi na naman ako dahil sa kanya. Nawawala ang tapang ko nang dahil sa nagugulat ako sa mga kilos at sinasabi niya. Pumasok ako sa bahay namin at mabilis ko sinara ang pinto namin. Napasandal agad ako sa pinto namin at napahawak sa dibdib ko. Paulit-ulit akong huminga ng malalim. Wala to. Dad mo lang dapat ako. Tama, wala nga ito. Pamimilit ko sa sarili ko, titinaas ko ang 2 braso sa dibdib ko. Naglakad ako papunta sa pagkainan namin para makapag-ayos na ng kakainin namin. Maaga kaming kumakain lalo na kapag nasa bahay ako para matulog agad si Lolo. Matanda na siya at bawal na sa kanya ang nagpupuyat. Pulis siya kaya bawal. Sambit kong muli sa sarili ko at isa-isang inayos ang pinggan sa lamesa pati ng ulam at kanin. Tuloy ka, Adriel. Dito ka na maghapunan dahil kakain naman na kami. Salamat po, Lolo Will. Nalaka agad ang mga mata ko nang marinig ang pagpasok ng tao sa bahay namin at lalo na ang boses ni Adriel.
Naglakad ako papunta sa maliit naming sala na hinahati lang ng manipis na padera sa hapagkainan namin. Adriel? Gulat na sigaw ko. Iniiwasan ko na nga siya dahil may kung ano siyang ginagawa sa akin at saglit pa nga lang kumakalma ang puso ko tapos eto na naman agad siya at pinapabilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi naman ako kinakabahan sa mga pulis dahil wala akong takot sa kanila pero ano ako ngayon? Cindy, inaway mo na naman ba si Adriel kaya hindi mo siya pinatuloy sa bahay natin? Sad ni Lolo. Amo mo siya at hindi mo kaaway sa kalye kaya bawasan mo ang pagiging masungit mo. Hindi naman po ako inaway ni Cindy, Lolo Will. Natatawang saad ni Adriel. Bakit niyo ako pinagtatanggol sa lolo ko? Wala naman akong pake kung magalit man sa akin si Lolo dahil sa huli ako pa rin ang apo niya. Oh, sige. Halika na, kumain na tayo. Sambit ni Lolo.